Ang dominasyon ng militar ng United States na nagsimula matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig ay lalo pang lumakas habang humina ang tanging karibal nito. Ang Unyong Soviet ay unti-unting humina at tuluyang nawala matapos itong bumagsak noong unang bahagi ng dekada 90. Ngayon, dahil sa teknolohikal na pag-unlad, ilang bansa ay nabawasan ang agwat nila sa United States sa ilang larangan. At minsan ay nalampasan pa ito. Iba't ibang salik ang nagpapanatili sa United States sa tuktok ng lakas militar. Narito ang 7 sandata sa kanilang arsenal na dahilan ng kanilang pag-angat. Siyempre, ang usapan tungkol sa lakas militar ay kailangang magsimula sa bagay na nagpapatuloy ng daloy ng pera. Sa loob ng mga dekada, ginamit ng United States ang napakalaking pinansyal na yaman para pondohan ang kanilang malakas na militar. Kasama rin ang pananaliksik at pag-unlad para mapanatili ang mahalagang pangmatagalang teknolohikal na kalamangan. May malaking Air Force at Navy ito na may fleet ng aircraft carrier, nuclear submarines, at network ng mga base sa buong mundo. Iyan, walang ibang bansa ang makakatapat. Kaya kaya nitong ipakita ang lakas sa mundo sa antas na di kayang isipin ng pinakamalapit na karibal. Pero ang mga sandatang dala nila ang totoong kwento. Isang nakakatakot na hanay ng firepower na may advanced na sistema para maihatid. Aabutin tayo ng oras, kung hindi man araw, kung pag-uusapan natin lahat ng nangungunang sandata ng United States sa buong mundo. Kaya't talakayin natin ang 7 kamanghamanghang sandatang ito sa arsenal ng United States. Magsisimula tayo sa pinakamalakas na tama. Sa ngayon, ito ang mga opisyal na sandatang kinikilala ng publiko. Ang pinakamapaminsalang sandata ng United States ay ang LGM, 30 G Minuteman III Intercontinental Ballistic Missile. Ang maalamat na missile na ito, na maaring ituring na pinakamapaminsala sa arsenal ng United States, ay isa sa mga pangunahing estratehikong panakot ng Amerika at bumubuo sa ground base na bahagi ng nuclear triad ng United States. May nakaimbak na 400 nito na laging handa sa mga matitibay na silo. Sa ika-70 missile wing sa Francis E. Warren Air Force Base sa Wyoming, ika-300 at 41 missile wing sa Malmstrom Air Force Base sa Montana, at ika-71 missile wing sa Minot Air Force Base sa North Dakota. Ang kasalukuyang Minuteman III ay bunga ng mahigit 60 taon ng tuloy-tuloy na pagpapabuti na may iba't ibang modernisasyon at pag-upgrade. Tinitiyak na ang napakalaking missile ay nananatiling kasing inobatibo tulad noong unang ipinakilala ang Minuteman I noong dekada 1960. Noong panahong iyon, ang missile at bahagi ng base ay nagtataglay ng mahahalagang pag-unlad kumpara sa mabagal tumugon na liquid-fueled at remote-controlled intercontinental ballistic missile ng nakaraang henerasyon. Sa paglipas ng mga taon, ang mga makabagong pagpapabuti at mga programa ng modernisasyon ay naghatid ng mga bagong bersyon ng missile na may mas pinalawak na mga option sa target at pinahusay na katumpakan at kakayahang mabuhay. Ang missile ay pinapagana ng 3 solid propellant na rocket motor, isang 80,000 na ni-refurbish na M55A1 para sa unang yugto, 80,000 na ni-refurbish na suburban railway, 19 para sa 80,000 na ni-refurbish na suburban railway, 73 para sa ikatlong yugto. Sa bigat na 79,000 pounds at 55 talampakang diameter, ang halimaw na ito ay may saklaw na 6,000 milya at bumabagsak sa mga target sa bilis na Mach 23 o 15,000 milya kada oras. Tungkol sa warhead, bagaman kayang magdala ng 3, ang bawat Minuteman III, isa lang ang nakakabit ngayon sa bawat isa. Posibleng mga kababaihan, 12 AW-78 o mga kababaihan, 21-87 ang W-78 sa Mark 12A re-entry vehicle ay may 300 at 35-300 at 50 kiloton na lakas at pinaniniwala ang may modernong primary. Sa lumang secondary design, ang modernong W-87 ay nasa Mark 21 re-entry vehicle na may 300 kiloton na lakas. Ngunit pwedeng i-upgrade sa 400 at 75 kiloton gamit ang highly enriched uranium or highly enriched uranium. Gumagamit ito ng insensitive high explosives. Insensitive high explosives sa secondary para mas ligtas at secure kaysa W-78. Bagaman walang bagong mga misil na nagawa mula noong 1978, ang napaka-epektibong paraan ng United States
sa pag-alis at pagpapalit para sa maintenance ay nangangahulugan na halos 100% ng mga stockpile ng United States ay handa para sa deployment. Gaano nga ba kalupit ang mga misil na ito? Ang 300 at 35 kiloton na Dewey 78 warhead ay lilikha ng fireball na may radius na kalahating milya at halos ganap na pagkawasak sa loob ng 2.5 milya dahil sa sobrang presyon. Hihigit ito sa 10 pounds per square inch o PSI na sapat para gibain ang karamihan sa mga gusali. Maaaring umabot ng higit 5 milya ang pinsala at ang thermal flash mula sa pagsabog ay posibleng magdulot ng 3rd-degree burns sa balat sa loob ng 5 hanggang 6 na milya. Ang 300 kiloton wiwalot 7 warhead na sumabog sa ibabaw ng malaking lungsod ay sisira ng halos lahat sa loob ng 100 at 86 na milyang radius na magdudulot ng matitinding paso at nakamamatay na radyasyon sa mga lugar. Ilang milya pa ang layo at ang mga salamin ng bintana ay maaring mabasag hanggang 9 na milya. Habang ang 400 at 75 kiloton na warhead ay mas nagpapalawak ng lugar ng pagkawasak, posibleng magdulot ng 10,000 hanggang 100,000 biktima, depende sa dami ng tao sa target. At kung kulang pa iyon para sa mga kalaban ng United States, andyan pa ang nuclear ballistic missile mula sa submarino ng United States. Mas makapangyarihan ang Trident 2D5 LE Technical dahil sa 400 at 75 kiloton na wiwalot 8 warhead at may bago at pinahusay na upgrade para sa Minuteman. Trending ginagawa ngayon ang LGM-35E Sentinel, bagong intercontinental ballistic missile na panatilihin ang land-based na bahagi ng Triad hanggang 2075. Ang pagpapalipad ng Trident 2D5 LE ay isa sa pinakamalakas na sandata ng United States, ang Ohio-class ballistic missile submarines o 14 na SSBNs. Ang 14 na SSBNs ng United States ay nangangahulugan na kahit pa maglunsad ng malawakang pag-atake ang gaya ng Russia o China sa mga missile silo at airbase ng United States na may mga nuclear bomber, kaya pa ring magpakawala ng United States ng nakapipinsalang nuclear na pagwasak bilang ganti mula halos saan man. Gayunpaman, inangkop ng United States ang 4 na Ohio-class submarines mula nuclear patungo sa karaniwang plataporma na may sandata. Sa ganitong paraan, nakagawa sila ng pinakamakapangyarihang sistema ng paghahatid ng sandata sa ilalim ng dagat sa mundo. Ang 4 na submarine guided missile nuclear ng United States o guided missile submarines. Ang United States Ohio, Florida, Michigan, at Georgia ay nagbibigay sa Navy ng hindi pa nararanasang kakayahan sa strike at special operation mission. Mula sa isang lihim na plataporma, armado ng mga tactical na misil at may kasamang napakahusay na kakayahan sa komunikasyon, ang mga submarine-guided missile nuclear na ito ay kayang direktang suportahan ang strike at special operations forces or special operations forces mission ng combatant commander. Gaya ng pinatunayan ng mga kamakailang pagsisikap ni Pangulong Donald Trump na buhayin ito, ang industriya ng paggawa ng barko ng militar ng United States ay hindi naging pinakamatagumpay na pinagmumulan ng mga kwento ng tagumpay nitong mga nakaraang taon. Gayunpaman, ang kwento ng pagbuo ng Ohio-class submarine guided missile nuclear ay nagpapahiwatig na ang mga ulat tungkol sa pagbagsak nito ay labis na pinalalalaki. Lahat ng 4 na submarino ay nangangailangan ng engineered refueling overhaul. Bukod pa sa malawakang conversion work na nangangailangan ng mahigpit na koordinasyon sa pagitan ng Puget Sound Naval Shipyard sa Washington State, Norfolk Naval Shipyard sa Virginia, at General Dynamics Electric Boat Company. Maaaring ito ang unang pagkakataon na nagkaroon ng ganitong kolaborasyon, ngunit naihatid ang 4 na submarine-guided missile nuclear sa tamang oras, sa loob ng 5 taon at pasok sa budget. Kaya ano ang mga kakayahan na inaalok ng mga submarine-guided missile nuclear ng United States? Sa madaling salita, walang kapantay na lakas ng pandagat na armas at kakayahan sa deployment ng Special Operations Forces. Ang Ohio-class submarine-guided missile nuclear ay pinapagana ng isang nuclear reactor. Ibig sabihin, kayang manatili ng 15 opisyal at 100 at 40 enlisted na tauhan sa ilalim ng dagat ng matagal. Na-optimize sila para sa Special Operations Forces operations at kayang mag-host ng 66 Special Forces personnel sabay-sabay. Naglagay ng dagdag na tulugan sa missile compartment para sa mga bagong tauhan. May mga hakbang din ginawa
para mapahaba ang pananatili ng Special Operations Forces nang maitalaga sa submarine-guided missile, nuclear halimbawa. Ang dalawang pinakaunahang missile tube ay permanenteng ginawang lockout chamber na nagpapahintulot ng lihim na pagpasok at pagkuha ng mga tauhan ng Special Operations Forces, kabilang ang kakayahang maglagay ng dry deck shelter. Dahil sa Advanced Stealth at Special Operations Forces, related na kostumasyon, perpekto ang submarino para makalusot sa teritoryo ng kalaban at magsagawa ng Special Operations Forces mission nang hindi napapansin. Sa panahon ng kanilang conversion, bawat submarine-guided missile nuclear ay nakatanggap ng karaniwang submarine radio room at dalawang high data rate antenna para sa mas pinahusay na kakayahan sa komunikasyon. Pinapalakas ng mga dagdag na ito ang submarine-guided missile nuclear bilang forward-deployed, lihim at maliit na joint command center. Ngunit ang mga submarine-guided missile nuclear ay nagdadala rin ng malakas na pagkawasak sa sarili nilang kakayahan. Ang bawat submarine-guided missile nuclear ay kayang magdala ng hanggang 154 na Tomahawk land attack cruise missiles sa kanilang vertical launch tubes, habang nananatili ring may 4 na torpedo tubes para sa mga kababaihan. 48 heavyweight torpedoes. Ang 4 na submarine-guided missile nuclear ay may firepower na lampas kalahati ng vertical launch payload capacity ng buong puwersa ng submarino. Ang mga misil ay nilalagay sa 7 shot na multiple all-up round canisters sa hanggang 22 missile tubes at dinisenyo ito para makapaglagay ng mga payload sa hinaharap. Tulad ng mga bagong uri ng misil, unmanned aerial vehicles at unmanned undersea vehicles. Pwede ring lagyan ng karagdagang stowage canisters ang mga tubo para sa kagamitan ng Special Operations Forces pagkain at iba pang consumables na nagpapahaba sa kakayahan ng submarino na manatiling nakadeploy ng mas matagal. Kasunod sa listahan ng pinakamakapangyarihang sandata ng United States ang Tomahawk missile at tulad ng Minuteman at Ohio-class submarine-guided missile nuclear, produkto rin sila ng mga dekada ng modernisasyon. Sa loob ng 40 taon, ang Tomahawk cruise missile ang pangunahing precision strike weapon ng Navy. Tahimik nitong binago ang pagpapakita ng lakas ng United States mula sa dagat. Isa itong long-range subsonic missile na pwedeng iputok mula sa submarino, surface ships, at ilang experimental ground-based launchers. Tinatamaan nito ang mga target na daan-daang milya sa loob ng lupa nang hindi nalalagay sa panganib ang mga piloto o barko. Isang compact na kombinasyon ng aviation at computing engineering. Ang Tomahawk ay bahagi ng eroplano, bahagi ng robot, at bahagi ng precision instrument. Pero bukod sa pagiging mahusay na patunay ng mapanirang kapangyarihan ng United States, ipinapakita rin nito ang isa pang mahalagang aspeto ng patuloy na dominasyon ng United States sa militar. Ang kakayahan nitong mapanatili ang teknolohikal na kalamangan sa patuloy na modernisasyon. Ipinakilala noong 1970 at 70s gumamit ang Block 1 at 2 ng terrain matching guidance. Sunod, pinahusay pa ang katumpakan sa mga upgrade. Ang Block 3, inilunsad noong early 1970s ay nagdagdag ng Global Positioning System guidance at mas mahusay na makina para mas tumaas ang katumpakan. Ang Block 4 upgrade noong 2004 ay nagdagdag ng satellite data link, loiter mode at mid-flight retargeting na nagpaunlad sa katumpakan at pinalawak ang mission profile at survivability ng missile. Ang Block 5 upgrade mula 2,000 at 21 ay nagpapalawak ng saklaw. Nagdadagdag ng mas matibay na electronics, pinahusay na maritime strike, at open architecture software para sa susunod na payload. Ang ebolusyon sa mga dekada ay patunay na ang software at data integration ay kayang magpahaba ng buhay ng weapon system, tulad o higit pa sa bagong materyales o makina. Kasabay nito, ang balangkas ng United States Navy para sa upgrade ng Tomahawk ay patuloy na nakaimpluwensya sa pagbuo ng Navy ng mga bagong drone, hypersonic missile, at mga next-gen na sensor. Ang Tomahawk Block 4 at Block 5 ang tulad ng mga naunang variant ay madaling i-adapt at may habang 20 talampakan at 6 na pulgada diameter na 200 at 4 na pulgada wingspan na 8 talampakan at 9 na pulgada at launch weight na 3,500 libra kasama ang solid-fueled rocket booster. Ang propulsion ay mula sa Williams International F-100
at 7 WR400 at 2 turbofan engine na gumagamit ng TH Dimer fuel at sinusuportahan ng booster na tinatanggal matapos ang paglulunsad. Ang Tomahawk ay hindi ang pinakamabilis na missile. Umaabot lang ito ng subsonic na bilis na Mach 0 tuldok 74 o 570 mph. Gayunpaman, ang kakayahan nitong lumipad sa mababang altitude na 78 hanggang 100 at 64 talampakan lamang mula sa lupa ay tumutulong dito na makaiwas sa radar detection at nagpapahirap na ito ay pabagsakin. Mahigit 700 nautical miles ang saklaw nito. Kaya nitong tamaan ang malalayong target sa lupa at nagbibigay ng oras sa barko o submarino na makalayo agad matapos magpaputok. Tulad ng inaasahan sa ganitong kalaking missile, malakas talaga ang tama. Ang BGM, 100 siyam na C at BGM, 100 siyam na E ang pinakakaraniwang mga version ng conventional na Tomahawk na ginagamit ngayon. Ang 100 at siyam C ay may dalang 1,000 libra. Unitary High Explosive Warhead, gamit ang Picaratol H6. Samantalang ang 100 at siyam E ay mas magaan na 600 at 70 libra unitary warhead na may 200 at 65 libra ng PBXN 107 high explosive. Sa alinmang version, kayang sirain ng isang pagsabog ng Tomahawk ang mga estrukturang gawa sa reinforced concrete o mga modernong gusali. Nakakagawa ito ng mga hukay na 20 talampakan ang lapad. Nagdudulot ng nakamamatay na epekto sa ilang dosenang talampakan at tumatagos ng ilang talampakan sa lupa o magaan na konkreto bago sumabog. Depende sa fuse. Isipin mo ang epekto ng sunod-sunod na Tomahawk mula sa kahit maliit na bahagi ng 100 at 54 na dalang Ohio-class submarine-guided missile nuclear sa base militar ng Russia. Halimbawa, at isipin mo, lahat ng pinsalang iyon ay di pa rin matutumbasan ng pagkawasak ng pinakamalakas na non-nuclear na bomba ng United States, ang Guided Bomb Unit 34 B Massive Ordnance Air Blast Bomb o Massive Ordnance Air Blast sa madaling salita, ay napakalakas na ang daglat nito ay naging kahulugan na ng ina ng lahat ng bomba. May dahilan dito. Ang katotohanang 15 lang sa mga dambuhalang bombang ito ang nagawa ay nagpapakitang hindi ito para sa malawakang gamit tulad ng Tomahawks. Ang Massive Ordnance Air Blast ay para sa mga operasyong nangangailangan ng matinding puwersa at simbolikong pananakot. Ang takot sa sandata ay halos kasing halaga ng tunay nitong kapangyarihang manira at ang takot ay tiyak na angkop na emosyon kapag iniisip mong babagsakan ka ng Massive Ordnance Air Blast kung hindi man lubos na pagkataranta. Isa itong Global Positioning System, guided na pampasabog na inihuhulog mula sa ere. May sukat itong 30 talampakan ang haba, 40 at 5.5 pulgada ang diametro, at may kabuuang bigat na humigit kumulang 20 at 1,600 libra kasama ang warhead nito. Ang Blue 100 at 20B na puno ng 18,700 libra ng H6. Ang high explosive na H6 ay halo ng RDX trinitrotoluene at aluminyo na nagbibigay ng puwersang pasabog na katumbas ng 11 tonelada ng trinitrotoluene o 46 gigajoule. Dahil sa laki nito, kailangang ihulog ito mula sa espesyal na Combat Talon 2 ng Lockheed MC, isang 30 Hercules na kargamentong eroplano. Iba ang paraan. Ang bomba ay nilalagay sa duyan sa plataporma sa cargo hold at buong asambleya ay hinihila palabas gamit ang drogue chute. Pagkalayo sa eroplano, inilalabas ang bomba. Binubuksan ng 4 na grid-type fins sa buntot at ginagabayan ng guidance system ang sandata sa target. May 2 low aspect ratio na pakpak para dagdagan ang lift at pahabain ang gliding range. Ang mother of all bombs ay may KMU, 573B guidance kit na may Global Positioning System at Inertial Navigation System. Kaya tumpak nitong natutukoy ang target at nakakamit ang 30 talampakang circular error or probable. Dinisenyo ang MOB na bahagyang sumabog sa ibabaw ng lupa para palakasin ang air blast na gumagawa ng shockwave hanggang 1 milya ang sakop sa bukas na lugar. Orihinal itong dinevelop para sa digmaan sa Iraq na nagkakahalaga ng 16 na milyon bawat isa at unang nasubukan noong 2000 at 3 pero isang beses lang talaga itong nagamit sa labanan. Nangyari ang insidente sa Afghanistan noong Abril 2000 at
At 17 nang ibinagsak ng United States ang isang bomba sa isang network ng mga lagusan na pinapatakbo ng teroristang grupo na Islamic State of Iraq and Syria sa distrito ng Aceh sa lalawigan ng Nangarhar. Ayon sa ulat, mahigit 70 kalabang mandirigma ang namatay sa pagsabog at walang sibilyang nasawi. Maniwala ka man o hindi, mas mabigat pa ang 3,000 at 1,000 pound na guided bomb unit. 57 AB, Massive Ordnance Penetrator. Massive Ordnance Penetrator ng United States. Iyan ang bunker buster bomb na inihulog ng United States sa mga pasilidad nuklear ng Iran noong Operation Midnight Hammer, Hunyo 2025. Ang MOAB ay idinisinong malaking airburst na sandata laban sa malalambot o katamtamang target sa ibabaw gaya ng kuweba, minahan, tropa, at kagamitan sa malalawak na lugar. Ang MOPI ay ginawa para sa isang ganap na magkaibang gawain. Ang Massive Ordnance Penetrator ay dinisenyo upang sumuot ng malalim sa ilalim ng lupa bago sumabog. Ibig sabihin, kahit ayaw mong mapalapit kapag nangyari iyon, maaaring hindi kasing dramatiko ng Tomahawk strike ang mga epekto sa ibabaw. Ang shockwave ng Massive Ordnance Air Blast ay kayang magdulot ng pinsala hanggang 1 milya, kaya ito ang mas malakas na sandata. Kung isa sa alang-alang ang parehong kapangyarihang manira at epekto sa psychological warfare. Pero, ang Massive Ordnance Penetrator ay sobrang laki rin kaya nangangailangan ito ng isang espesyal na eroplano para madala ito. Ang B-2 Spirit Bomber, ang pangunahing strategic bomber ng United States. Multi-role bomber ito, na kayang magdala ng conventional at nuclear na bala. Nagbibigay ng matinding firepower saan mang panig ng mundo sa maikling oras. Ang mababa nitong visibility o stealth na katangian ay nagbibigay dito ng kakaibang kakayahan na makalusot sa pinakasophisticadong air defenses ng kalaban. At bantaan, ang pinakamahalaga at pinakamatinding binabantayang mga target, ang mababang visibility ng B-2 ay mula sa composite na materyales, espesyal na coatings, at flying wing na disenyo nito, na sabay-sabay nagpapababa ng infrared, acoustic, electromagnetic, visual, at radar na palatandaan. Ang mga mahihinang palatandaang ito ang nagpapahirap sa mga sopistikadong defensive systems na matukoy, masundan, at atakihin ang B-2. Pero ang pag-abot sa mga target ay isa lang sa dahilan kung bakit espesyal ang B-2 Spirit. Kapag nakarating na ito roon, taglay nito ang lakas at kakayahang magdulot ng matinding pinsala. Ang 4 na General Electric F-100 at 18 General Electric 100 na makina ay nagbibigay ng lakas na may 17,300 libra ng thrust bawat isa at pinapayagan ang maximum na bigat ng paglipad na 336,500 libra kabilang ang payload na 60,000 libra. Sa 50,000 talampakang operational ceiling, higit 6,000 milyang abot ng hindi nagre-refuel at mataas na subsonic na bilis. Kaya nitong magsagawa ng malalayong misyon. Napatunayan na sa labanan sa Kosovo, Afghanistan, Iraq, at kamakailan lang sa Yemen. Ang B-2 Spirit ay kayang magdala ng 85,000 guided bomb, 38 DAM Global Positioning System, guided bombs o mga kababaihan, 82 bombs, 16 na 2,000 guided bomb, 31 JDAMs o mga kababaihan, 84 General Purpose Bombs, 16 AGM-1, 54 JSO Glide Weapons o Air-to-Ground Missile, 100 at 58 Joint Air-to-Surface Missile Cruise Missiles at hanggang 2 MOPs. Kaya rin nitong magdala ng nuclear payloads, particular hanggang 16 na B-600 at 17 B-6,000, 100 at 11 B-6,100 at 12 o B-83 gravity bombs. Napakaraming lakas ng apoy niyan na literal na hindi mo makikita hanggang sa huli na ang lahat. Ito rin ang kombinasyon ng stealth, performance, firepower, at versatility na naglalarawan sa pinakamakapangyarihang multipurpose fighter jet ng United States, ang F-35 Lightning II. Ang F-35 Joint Strike Fighter ay isang American-made 5th generation na eroplano at isa sa pinakakumikitang export nito. Pinalilipad ng 20 bansa at lampas 1,000,000 oras na ang nalipad. Kilala ito sa stealth, versatility, layo ng lipad, bilis, at advanced na electronic warfare at avionics. Mahalaga ang F-35 para mapanatili ng United States
at mga kaalyado ang kanilang air superiority sa loob ng mga dekada. Bukod pa rito, gaya ng nakita natin sa mga naunang tinalakay na weapon systems, ang F-35 ay dinisenyo na may pangunahing katangian ng pagiging adaptable. Dahil dito, na-develop ang mga espesyal na variant para sa United States Air Force, Marine Corps, Navy, at export customers. Bawat isa ay iinangkop sa kanilang tungkulin at pangangailangan. Halimbawa, ang mas murang F-35A variant ay ginawa para sa karaniwang 8,000 talampakang runway, kaya bagay ito sa hukbong lupa. Ang F-35B Lightning II variant ng Marine Corps ay may kakayahan sa maikling paglipad at patayong paglapag o STOVL capability. Ang F-35C variant ng Navy ay pwedeng gamitin sa aircraft carrier at may matibay na landing gear at tailhook. Lahat ng variant ay gumagamit ng F-100 at 35 engine family ng Pratt & Whitney na nagbibigay ng halos 40,000 libra na maximum thrust. Bawat fighter ay may saklaw na naraang 1,000 at 200 nautical miles at kayang lumampas sa bilis na Mach 16 o 1, 200 at 27 milya bawat oras. Gaya ng B-2 Spirit, gumagamit ang F-35 ng kombinasyon ng wing design at radar absorbent coatings para mabawasan ang radar cross-section at mababa ang tsansang matukoy. Habang nasa stealth configuration ito, kayang magdala ng Lightning II ng 4 na air intercept missile, 100 at 20 AMRAAM missiles para sa air-to-air na misyon, o 4 na air intercept missile, 100 at 20 at guided bomb unit, 31 JDAM smart bombs para sa air-to-ground na misyon. Kayang mag-beast mode ng F-35 bit-bit ang 14 air intercept missile, 100 at 20 at 2 air intercept missile, 9X missiles, para sa matinding air-to-air na laban o kombinasyong armas. Pinagsasama ng F-35 ang air-to-air, missiles at sandatang pambomba gaya ng 6 na guided bomb unit, 31 JDAM. Mayroon itong malalaking touchscreen at helmet-mounted display system na nagbibigay daan sa pilotong makita ang paligid na parang nasa labas ng eroplano. Para makita ang real-time na impormasyon gamit ang distributed aperture system at hanay ng mga infrared camera. Ang Lightning II ay may ANAPG, 81 system din, isang active electronically scanned array radar para sa matibay na electronic countermeasures. Pagsamahin mo lahat iyan, kahit humahabol na ang ibang 5th generation fighter, F-35 pa rin ang pinaka-advanced na 5th generation platform ngayon sa teknolohiya. Kayang mag-take off ng F-35C mula sa pinakamalakas na sandata ng United States, ang Gerald C. Ford class aircraft carrier. Sa loob ng mga dekada, ang fleet ng United States ng mga Nimitz class na aircraft carrier ang namayani sa mga karagatan ng mundo, na nagpapahintulot sa Amerika na magpakita ng lakas sa lahat ng sulok ng planeta sa mga paraang pinapangarap lang ng iba. Ang United States ship Gerald R. Ford, ang una sa klase na may parehong pangalan, ay mas pinataas pa ang kalamangan ng ilang antas. Ang napakalaking lumulutang na bus militar na ito ay 1,100 talampakan ang haba, 134 na talampakan ang lapad, may 255 talampakang runway at may displacement na 100,000 tonelada. Halos hindi ito malulubog at may duda kung kaya itong palubugin ng malapit na pagsabog ng nuclear. May advanced nuclear propulsion system ito, 2 reactor, 4 na shaft, at zonal electrical power distribution system. Para sa mga carrier, kaya nitong manatili sa dagat ng matagal, tulad ng ibang sistemang ipinakita namin. Ang pangunahing tampok ng Ford class na mga carrier ay ang kanilang kakayahang mag-adapt at pagiging versatile. Halimbawa, ang mas mababang palapag ay may flexible at mabilis i-reconfigure na layout, kaya't pwedeng baguhin ang ayos at maglagay ng bagong kagamitan sa command planning at administrasyon. Isinama rin ang allowance para sa bigat at stability upang matugunan ang dagdag na bigat ng mga bagong sistema na ikakabit sa loob ng 50 taong operasyon ng barko. Kayang magdala ng carrier ng hanggang 90 sasakyang panghimpapawid, kabilang ang nabanggit na F-35 Joint Strike Fighter Attack, 18 Super Hornet, E-2D Advanced Hawkeye, EA-18G Growler, Electronic Attack Aircraft, Multi-Mission Helicopter, 60 RS mga helicopter, pati na rin mga unmanned air at combat vehicles.
Ang mga sasakyang panghimpapawid ay inilulunsad gamit ang GA, Electromagnetic Aircraft Launch System, Electromagnetic Aircraft Launch System, Electromagnetic Aircraft Launch System, at lumalapag gamit ang Advanced Arrestor Gear. Nagbibigay ito ng mas pinuong kontrol sa bilis ng sasakyang panghimpapawid, kaya mas mababa ang stress sa eroplano at piloto. Nagbibigay ito ng mas mabagal na bilis ng paglulunsad para sa mga drone at nagpapahintulot ng mas malawak na saklaw ng bilis ng hangin sa ibabaw ng deck na kinakailangan para sa proseso ng paglulunsad. Sa loob ng Carrier Strike Group na may kasamang destroyer, frigate, submarino, at support ship, ito ang pinakamakapangyarihang sandata na hindi nuclear. Walang ibang sistema ng sandata sa mundo na kayang tapatan ang kapangyarihang dala nito, ang saklaw ng operasyon nito, at ang kakayahan nitong mabuhay sa gitna ng labanan. Hanggang sa maglabas ang United States ng bagong henerasyon ng mga sandatang parang siyensiyang piksyon na magpapaluma sa gamit nila ngayon. Patuloy naming ibabalita ang mga update habang ginagamit na ang directed energy weapon, smart missile, at battle robot. Kaya siguraduhin mong nakasubscribe ka sa channel para hindi ka mahuli. Salamat sa panonood.